na bibisita kami dyan, pupunta kami dyan. So may prior coordination. Ngayon, yung sinasabi ni Attorney Barry Gutierrez na 30 minutes na lang, short notice yan, that is a lie. Yun naman yung, dati kinamumuhian ito si Harry Roque dahil grabe magsinungaling. Tapos ang itong VP Lenny na camp, ito, di ba, where they're projecting na sila yung maayos, sila bakit kailangan mag-cover up at bakit kailangan magsinungaling as though she didn't have any choice. Of course, she did have a choice, no? At ito lang naman yung sinasabi natin. Yung sensitivity, kasi supposed to be the lines have been drawn, no? 6 years namin nilalabanan yan at tinitindigan kasi talagang inopress nung pamilyang Duterte ang sambayan ng Pilipino, no? Yes. Ngayon, hindi pwedeng parang i-disregard 'yon. Yes. Diba? Ando doon na tayo. Courteous naman talaga si VP Lenny, ganyan. But may mga linya, di ba? So yun lang naman yun. Yeah, I'd like to ask the Senator about this lang. Do you think this is an effort on both camps po ni former Vice President Leni Robredo and si VP Sara to have a unified stance in politics? Eh, sana naman wag, no? Kasi a few months back, si VP Lenny also met with Gloria Macapagal Arroyo. That's right. So which is who is also known to be an ardent supporter of the Dutertes at ngayon kalaban ng mga Marcos. So, nakakakita lang ako ng pattern na sana wag. Kaya nga I called her out na wag. Now, don't go there kasi kalaban yan sila. Yun naman ang sinasabi ko, no? Then, alam mo nyo, siyempre, may mga diehard followers si VP Lenny at ang pananaw nila hindi pwedeng batikusin. No? Hindi naman pwede yun. Kasi kung ako binabatikos ko mga incumbent presidents, lahat, tinitindigan ko, tapos hindi ko pwedeng unahin yung kakampi. Dapat walang ganon. Kung ikabubuti ng bansa, di dapat doon tayo. Ngayon, sinasabi ko lang, yung optics kasi ng nag-meeting sila ng 1 oras, yun, sa public at large, ang senyales nun, okay sila. Na tipong chami-chami sila, di ba? So, may problema kami doon. At least on our end na mga tumindig at lumaban dito sa mga Duterte. So, yun. And antayin natin kung anong mangyari after this. Sir, we also want to get your take, because nagsalita po itong si spokesperson na Barry Gutierrez at ang sinabi niya, and I quote, hindi tayo bastos when it comes to the visitors, regardless naman daw po ito of the political affiliation. What's your take, sir? Well, that's the afterthought explanation. Kasi napuna na di ba? Pero alam nyo, sinasabi nila yan, pero I don't see any scenario na makikita kong magmi-meeting o i-welcome ni VP Lenny, yung mga gaya nila Amy Marcos o ni President Marcos o any member of the Marcos family. Di ba? Kasi yun naman yung personal line ni VP Lenny. Kaya, kumaga, naintindihan natin yan. Di ba? Hindi mo naman kailangan masusin. Kailangan mo lang naman umiwas ka dun sa picture na yon. Kasi nga, may plano yung Sara Duterte camp na ipakita na, kita mo kaibigan kami nitong mga pig. So, alam mo yung agenda nila. Kasi pagka nag-invite sila, humingi sila ng request na makipag-meeting sa'yo, iisipin mo kagad, instinctively, ano ba agenda nitong makikipag-meeting sa akin? So alam mo yan. You cannot be naive, no?
and they cannot pretend to be naive. So alam mo yung senaryo ng isa, yung optics ng isa. Now, by agreeing to that, ibig sabihin, pumayag ka to be part of that agenda nung bibisita sa'yo. Di ba? Kasi may mga personalities na ayaw mong maging kasama mo sa picture. Kunyari, picture ni, sino ba? Ni Alice Guo. Subukan natin. O pupunta kunyari si Alice Guo dyan, magpepenya Pransya. Sabihin mo nga kung tatanggapin niya yun kasi courteous siya. No, I don't think so. Yes, oo. Kumbaga, kaya nga itong sila Attorney Barry Gutierrez, huwag nyo na kaming paglolokohin kasi nakaka-insulto eh. No? Niloloko niya in public at large. Hindi sasabihin mo, welcome lahat. O sige, papuntahin nyo dyan si Alice Guo, magpa-picture si BP Len. I am sure hindi nila mapayagan, di ba? You draw the line somewhere. That's right. Medyo nakuha namin yung punto mo, Senator. Dami pang sana gusto tanungin, kaso kulang na po.